Magandang buhay! Gusto ko pong i-share sa inyo yung quiet time ko kaninang umaga. Ano po, kasi habang nakikinig ako sa Lord, sabi niya sa akin, anak, nais ko maging tapat ka sa iyong pananalita. Sabi ko, Lord, bakit po? Ano po ba yun? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, anak, nais ko na ikaw ay magpatuloy sa iyong ginagawang pananalangin at pagsuporta sa inyong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, Lord, opo, patuloy naman po akong sumusuporta sa aming Pangulo. Tapos sabi niya, is kung magpatuloy kang gumagawa ng video na patuloy nagsasabing siya ay inyong mataimtim na ipanalangin kasi hindi niya makakaya yung mga suliraning dumarating sa kanya sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling karunungan. Hindi niya kaya yon. Kailangan niya ang karunungan galing sa akin. Sabi niya gano'n. Sige po, Lord. Yun po yung papanalangin namin. Mga kababayan, ipanalangin natin mataimtim ang ating Pangulo. Kasi di ba nga, ang dami niyang hindi sumusuporta sa kanya. Tapos, binabatikos pa siya. Di po ba? Ayan, sabi niya. Sabi pa ng Panginoon, nais kong ang inyong bansa ay maging mapayapa at maunlad. Pero, napakaraming tao ang sumasalungat diyan. Sabi niya. Bakit nga po ba ganun, Lord? Sabi ko sa kanya, anak, maraming tao sa inyong bansa ang patuloy na sumusunod sa sariling kagustuhan. Yan. Hindi yung kagustuhan ng Lord, ano? Kaya gayon din na sila ay sumusunod sa mga taong may sariling pagnanasa sa kapangyarihang mapapasa kanila kung sila ay hahawak ng renda ng inyong pamahalaan. Tapos sabi niya, kinakailangan ay inyong sagkaan yan, mga anak. Huwag kayong magpakampante sapagkat patuloy na naglalaban ang pwersa ng kadiliman at ng kaliwanagan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, marami ang naglalaban din ang mabuti at masama. Nais kong inyong talian ang espiritu ng pagkagahaman sa inyong bansa. Sabi niya, iyan ay patuloy na naghahari sa mga taong may espiritu ng pagkagahaman. Kaya iyan ang patuloy ninyong labanan, mga anak. Tapos sabi niya, anak, kinakailangan kayo ay maging mapagmatsyag sa nangyayari sa inyong kapaligiran. Kaya mga kababayan, siyempre po, kailangan natin ipanalangin ng ating bansa. Kasi nga, nais ng Diyos na tayo ay umunlad at maging mapayapa. Pero marami nga sumasalungat Yung mga tao na meron pong pansariling agenda. Yun. Kaya ho tayo ngayon ay pinapaalalahanan ng Lord. Ako nga medyo napagalitan. Yung gano'n. Kailangan maging matapat ka sa akin na iyong amang nasa langit. Ayun, sabi niya, kailangan maging tapat ka sa iyong mga pananalita. Sabi niya, kailangan talaga sumuporta sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tandaan po natin, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inilagay mismo ng God sa pwesto niyan. Pero siyempre, ang God naman natin, merong kalaban. Sino ba? Di sa Satanas. Ngayon, sino yung gagamitin niya? Di yung mga tagasunod din niya na mga kampo ni Satanas, no? Kaya kayo po, mga kababayan, kung kayo po ang mga may ganyang agenda, sariling agenda sa ating bansa, gusto lang na yumaman, kaya gustong mapasa kanila yung kapangyarihan. Nako, alam po ninyo, ang Diyos ang inyong kalaban. Yan. Kaya mga kababayan, pag natin kalabanin na ang Diyos. Sabi niya
yung pagsikad sa matulis, alam niyo yun, ay nakakatakot. Parang kunwari, meron diyan nakausling tabak o espada, tapos ano tawag doon, sisipain mo yun. Ganon ang pagsuway sa Diyos. At alam niyo ba, sinasabi ng Lord, anak, sabi niya ganon, to obey, behold, to obey is better than sacrifice, and to to hearken than the fat of rams. Nako, magulo yun. Sabi ko, behold, to obey is better than sacrifice. So, yun po, mas mabuti ang sumunod kesa sa magsasacrifice ka. Ganon. So, mga kababayan, yun po, kailangan nating ipanalangin ng ating presidente. Lalo ngayon, nasa confinement siya. Kailangan niya ng lakas at saka ng katalinuhan at ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. No po? At anong dapat natin gawin? Abay, wasakin po natin yung espiritu ng pagkagahaman na gumagawa dyan sa mga taong iyan. Ano po? Alam nyo, yung malalapit na merong mga taong malalapit sa presidente na sa halip na maging katulong niya o katuwang niya sa papaunlad ng ating bansa sila pa yung mga sila pa yung nagiging cause ng problema po. Kaya po, katulad niyan, yung kapangalan niya, Ferdinand Romualdez. Nako, mas kampi pa sa mga komunista, di ba? Tingnan niyo yung sa Kongreso. Yan, tingnan natin yan. Pero, ito lang po, tayo naman, di naman tayo nagja-judge, pero nakikita naman natin, di ba? Basta, ang mahalaga, panalangin natin na yung presidente natin ay talagang kumuha ng karunungan sa Diyos. Makinig siya sa Lord, no? Katulad ni Solomon, di ba? Sa Panginoon siya kumuha ng lakas at ng karunungan. Kaya binigay din sa kanya yung iba. Kaya ganun din naman ang mangyari po sa ating minamahal na presidente, Ferdinand Marcos Jr. No po? At yun, no? Panalangin natin sa presidente. Pangalawa, yung espiritu ng pagkagahaman dyan sa mga taong yan po ay dapat na mawasak. Kaya ngayon po, yan ang gagawin natin. Magpe-pray tayo. Sige, pikit niyo po yung mga mata niyo. Tayo po yung manalangin. Lord, aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang aming pong presidente, Ferdinand Marcos Jr. Lord, tulungan niyo po siya, O Panginoon, sa mga suliraning dumarating sa kanyang office. O Lord, bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Hayaan matuto siyang makinig sa inyo sapagkat kayo po ang aming wonderful counselor. At dinadalangin din po namin yung mga tao, Panginoon, nasa malapit lamang po sa Kanya. Meron pong nahandun sa sphere of influence sa Kanya. Yan po, mga taong yan na nagiging sanhi ng problema sa aming bansa. Ito po, O Panginoon, ay winawasak yung mga espiritong gumagawa sa kanila. Spirit of greed, winawasak na namin in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord God. Patuloy po natin ganyan panalangin natin, no? In Jesus' name. Amen? Yan po. So, yan po yung gusto ko pong i-share sa inyo mula sa aking quiet time. At ito po si Lola Madam na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.